our trials. Tandaan, ang pag-asang ito ng kanyang muling pagbabalik ang nagpapalakas sa atin sa tuwing tayo po ay nagdaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Amen? Sino sa inyo nakakaranas ng mga pagsubok? Lahat naman tayo. Wala naman sigurong exempted. Lahat tayo nagdaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Mabigat, minsan magaan lang, minsan parang kayang-kaya lang natin, pero minsan parang hindi natin kaya. Kaya tayo po ay umaasa sa biyaya ng Diyos. Dahil kapag hindi natin kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, your grace is sufficient for me. Amen? Ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Kaya, ang pag-asang ito ng kanyang muling pagbabalik ang nagpapalakas po sa atin. Kaya pag may mga pagsubok, tandaan mga kapatid, may mga challenges, may health challenges, problema sa kalusugan, financial crisis, trials and tribulation, ang pag-asa na ito mga kapatid ang nagpapalakas sa atin. Amen? Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 18, sabi po dyan, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sabi ni Apostol Pablo, ang mga nararanasan nating mga sufferings sa presenteng oras na ito ay hindi man lang karapat-dapat na ikumpara sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po? Kaya yung mga pinagdadaanan po natin, mga pagsubok, issue sa bayarin, issue sa kalusugan, issue sa pag-aasawa, issue sa pagpamilya, o anumang mga hamon sa buhay, ang sabi ni Apostol Pablo, walang-wala yan. Walang-wala ang mga ito kumpara sa dakilang pangako ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mapalad na pag-asa ng bawat isa. Amen po? Amen? Hindi po inilihim ng Panginoon sa atin ang katotohanan na habang nasa mundo po tayo, meron po tayong mga pagdadaanan. Amen? Sabi po dito sa John chapter 16 verse 13, sabi ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong pakikipagkisa sa akin. Sa mundong ito, magdaranas kayo ng iba't ibang mga kapighatian. Tayo po ba ay nasa mundo pa? Yes, wala pa tayo sa langit. Amen? Nasa mundo pa tayo, kaya magdaranas tayo, sabi ni Jesus mismo, ng mga kapighatian. Troubles, you will have troubles. Trouble sa buhay, trouble sa financial, trouble sa kalusugan, trouble sa mag-asawa, trouble sa pamilya at sa paghahanap buhay. Mga troubles. Pero sabi ni Jesus, take heart. Tibayan ninyo ang inyong kalooban sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan para sa atin. Amen? Ang katunayan na dinaig na ng ating Panginoon ang kasalanan, ang kaaway at ang kamunduhan ang nagpapalakas sa atin ng lakas ng loob at kapayapaan na harapin ang anumang mga pagsubok sa buhay. Amen? Sapagkat alam natin na ang mga ito ay pansamantala lamang. Amen? Ang mga pagsubok sa buhay ay pansamantala lamang. Isang araw, tutunog na ang trompeta ng Panginoon at tayo po ay kukunin na at mapapasa Panginoon na tayo magpakailan-kailan paman. Amen? Palakpakan natin si Lord. Our blessed hope, the glorious appearing of our Lord and Savior, Jesus Christ. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Sabi dito ni Pablo, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Hindi inilihim ni Apostol Pablo. Lang sabi niya, ang sino man daw na namumuhay na maka-Diyos kay Kristo ay uusigin. Kaya sa mundong ito may mga pag-uusig. Ilagay sa isip po mga kapatid, hindi po tayo natubos sa pag-uusig. Tayo po ay natubos sa kasalanan, tayo po ay natubos sa kahirapan, karamdaman, maging sa kamatayan at kahirapan, pero habang nasa mundo tayo po mga kapatid, hindi po tayo exempted sa mga pag-uusig. Mga pagkutsa, mga bashing, mga pagtatawa, mga pagtutuligsa, at mga pang-iinsulto na ginagawa ng mga tao
sa atin dahil sa ating pananampalataya. Di ba? May mga ganun. Tinatawanan tayo. Anong madong nga mga yaon dyan nga sa, mga born again nga. Mga burong again nga. Mga siring na nga ka ng isip. Di ba? Mga pang-iinsulto at mga pang-uusig. Ilagay po natin sa ating mga isip na ang mga ito ay mga pansamantala lamang. Amen? Mga pagsubok, mga pag-uusig, at anumang mga kapigati ang nararanasan natin sa mundong ito, pansamantala lamang. Kumpara sa dakilang pangako ng kanyang muling pagbabalik, ang sabi ni Apostol Pablo, not worthy, not even worthy to be compared with the glory which will be revealed. Amen? Hindi karapat dapat man lang na maikumpara sa kadakilaan ng kaluwalhatian mapapasa atin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ang turing ni Apostol Pablo sa mga pagsubok, mga problemang ito, mga kapagyatahan sa buhay. Sabi ni Apostol Pablo, magaan lang yan. Magaan lang yan at pansamantala. Tignan niyo po, 2 Corinthians 4:17.